Sister, anong pangalan? Venus po. Venus po. Si Venus. Okay. Ikaw baga ay nakapakinig na ng mga ganito? In-invite ka na ng ganito? Nung ano po? Born again. Mga elementary po. Elementary. Matagal. Tugon na ano. Sige, tayo ay manalangin at tayo ay magsisimula. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito. Kami patuloy na lumalapit sa inyo. Bahagi namin ang Gospel of Salvation. Ang aming pong hangad, ang Santong Espiritu ang siyang magbukas sa puso at isipan po namin upang maunawaan ka po namin. Tawarin ninyo kami, tulungan niyo po kami. Parapatin niyo po, Panginoon, ang iyong salita, maluwalhati na po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ano naman yun? Ako'y allergy na diyan. Kahit sa bus, lagapak na lagapak, talaga namang nakakaano. Okay? Now, Sister Venus, kami ay itong isi-share namin sa iyo. Ano lang tingnan mo lang. Tingnan mo lang ito At ito naman ay wala kaming relihiyon. Ay, ang relihiyon mo, Catholic. Okay, good. Huwag kang umalis doon sa relihiyon mo. Huwag kang magdagdag ng relihiyon. Kasi pag nagdagdag ka ng relihiyon, dalawa ng relihiyon mo. Tamo si Sister Gloria, galing sa Catholic, nagdagdag UPC. Ano pa? Ano pang dinagdag mong relihiyon mo? Wala na. Iglesia po. Iglesia, 3. Tinan mo Ano nagdagdag Ito, isi-share. Pansinin mo lang, Sister Venus, ito Kasi ito ay para sa iyo, hindi para sa amin. Okay. Now, okay na to? Okay. Ang tao, Sister Venus, ay may 3 bahagi. Ikaw, may 3 bahagi ka. Bagamat iisa ka dyan nakaupo, pero 3 bahagi. Ikaw ay mayroon tinatawag na katawan. Okay so mayroon kang katawan. Yan. Yung katawan. Recording in progress. So, ang sitwasyon ay makikita natin na kailangan nating yung maintindihan yung ating sitwasyon. Sige, ayan naman na siya. Ating papansinin lang ito mga kapatid, para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. So, ang ibig sabihin, ikaw ay mayroong katawan, tama ba? May katawan ka? Tapos mayroon kang kaluluwa. Tingnan ninyo tas mayroon kang spirit. Ating linawin. So, ang ating katawan para siyang parang bahay. Ang bahay, pag walang tao at binato mo, may tutugon, may sisigaw. Pag ang bahay, binato mo, tapos may tao sa loob, sinong sasagot? Yung tao o yung bahay? Okay. Yung ating katawan, ito ang sitwasyon. Ang mahalaga sa bahay, yung taong nasa loob. Hindi yung bahay. Ang mahalaga sa iyo, hindi ito. Ang mahalaga sa iyo, kasi Sister Venus, ito yung nasasaktan. Sa bahay, ang nasasaktan ay tao, hindi yung bahay. Sa katawan mo, nasasaktan, hindi yung katawan mo, kung hindi yung ito siyang nagsasalita. Napapansin mo, mayroon tinatawag na hindi pwedeng burahin ito Okay, sige, okay lang. Mayroon tinatawag, Sister Venus, na physical na kamatayan. Ano ibig sabihin ng physical?
Ang ibig sabihin, pag ito'y humihiwalay sa iyong katawan, patay ka. Ang tawag dyan ay physical. So ito, saan ito dadalhin pagpatay? Sa Kampo Santo. Sa Campo Santo. Ang problema, Sister Venus, ito. Kasi may pupuntahan yan, ito. Heaven and langit at impyerno. Pansin mo, langit at impyerno ang pupuntahan nito. Ito naman sa Campo Santo to eh. Pansin mo, hindi ito isinishare ng relihiyon. Ang relihiyon kasi hanggang balat. Pagpatay ka na, wala ka ng relihiyon. Eh, kumusta to? Kumusta? So ha, pag ikaw ay namatay, tamo ha, pag ikaw ay namatay, wala ka ng katawan. Ito, pag dito pupunta, kasi ang nasasaktan sa'yo, hindi naman yung katawan mo eh. Ang nasasaktan sa'yo, yung kaluluwa mo. Hindi ang kaluluwa ang pupuntang impyerno. Ang kaluluwa ang pupuntang langit. Eh kung ikaw ngayon pag namatay, dito ka pupunta. Ang aking halimbawa, Sister Venus, ganito eh. Pag uwi mo sa inyo, magpakulo ka ng isang kawaling langis. Kulong-kulo, tapos isaw-saw mo yung, ilubog mo yung kamay mo. Ano kayong pagramdam mo? Pag ikay namatay, Sister Venus, kung paano mo naramdaman yung sakit, hapdi, hirap doon na habang sinasawso mo. Pag ito'y umalis at dito pupunta, yun ang mararamdaman mo. Ang problema, pag sinawsaw mo yung kamay mo sa langis at nainitan ka, pwede mong alisin. Pag narito ka na, meron kang reliyon. Kaya sabi ko sa iyo, huwag kang magdagdag ng reliyon. Kasi kung magdagdag ka ng reliyon, dalawa ng reliyon mo. Pag namatay ka, dito ka pa rin pupunta. Kaya ito, alamin mo na ikaw ay may katawan, may kaluluwa. Hindi ito aksidente na ikay nagbakasyon dito. Ito, bukas uuwi ka na. Narinig mo ngayon ito. Ganun palang sitwasyon ng tao. Naniniwala ka, Sister Mir, na ikay mamatay? Ako ay mamamatay din. Ang problema nga, mayroong tinatawag na physical. Pangalawa, mayroong tinatawag na spiritual. Ito ang problema eh. Kasi mayroong tinatawag na spiritual. Tingnan ninyo. Ano naman yung pagkakaiba, Sister Mary, nung physical at ng spiritual? Ang physical, pag-iwalay nitong nagsasalita, itong kaluluwa sa iyo. So ikaw ay physical. Then, anong spiritual? Pag-iwalay ng iyong kaluluwa sa Diyos. Sa halip, dito ka pupunta, dito ang punta mo. Ano naman yung tinatawag na spirit? Ibig sabihin, eternal. Ha? Eternal death. Anong eternal death? Habang buhay, walang katapusan. Narito ang iyong kaluluwa. Naghihirap, humihiyaw sa sakit. Subukan mo, Sister Mary, pukpukin mo yung daliri mo ng martelyo maghapon. Ano naramdaman mo? Ang sakit. Anong sumisigaw? Ito ba? Ito hindi. Ito nagsasalita. Aray ko po, aray ko po. Ano siya? Kaya pag siya nakarito, humihiyaw din siya. Ayan, tanong ganito eh. Pastor, kung may impyerno at may kaluluwa at may langit, at ang aking kaluluwa at ang aking espiritu pupunta ng impyerno at langit, paano ko masigurado na pag ako'y namatay, ang aking kaluluwa pupunta ng langit o kaya pupunta ng impyerno? Paano? Di ba? Kaya nga, ating titingnan. Kasi ang sinabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kaya ka mamamatay.
Napansin mo ba? Ang kasalanang tinutukoy sa iyo, ito yung kaluluwa at ang kamatayan, kaluluwa din at kailangan mo ng iyong kaluluwa at ang ibig sabihin, Sister Venus, pag humihiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, dapat alam mo. Kasi pag hindi, matik dito. Anong gagawin natin ngayon para natin malaman? Ang sinabi ng Biblia, si Kristo'y namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Kaya ikaw ay makasalanan. Magbabayad ka. Ano ibabayad mo? Kamatayan. Kaya mamamatay ka. Ang magandang balita, Sister Venus, ay mayroong pag-asa. Nagbibigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin buhay na walang hanggan saan? Kaparusang walang impyerno. So dalawa. Pag mayroong eternal life, mayroong eternal condemnation. Isa lang dapat. Isa lang. Pag namatay ka, dapat sigurado kang pupunta ng langit. So, ang ibig sabihin, kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa at aminin mo na ikay makasalanan at kailangan mo ng kaligtasan. Kaligtasan ng iyong kaluluwa at sa anong paraan? Pagtanggap sa ating Panginoon. Tingnan ninyo ha, ang kaligtasan very simple. Basahin natin sa Tagalog. Sino pwede magbasa sa Tagalog? Ang salvation ho, very simple. Tingnan natin. Romans 6:23. Ang kabayar ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano makamtan ang buhay na walang hanggan? Kailangan nating tanggapin kasi kaloob siya eh. Pag tinanggap mo si Sister Venus, ibig sabihin, ikay magiging anak ng pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ilan ang anak mo? Dalawa. Yung dalawa anak mo at ikay kanilang ina. Ako'y may 3 anak. Sila'y mga anak ko at ako'y kanilang ama. Sister Venus, ito ang tanong. Kung sakali ako'y mamatay, ako ba'y mananatiling kanilang ama o hindi na? Tingnan natin ha. Ikaw munang sumagot at medyo nagugulumihanan ka. Relax ka lang. Ano ka? Magbabayad lang. Kailangan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa at ang kaligtasan ito pagtanggap sa Diyos. Pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay naging anak. Kailan naging anak? Yung pag-join mo sa relihiyon o yung pagtanggap kay Kristo? Basahin natin. At ang Espiritu na tinanggap niyo ay hindi kayo ginawang alipin para muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak. Okay, anak. Sister Mary, tinanggap mo ang ang buhay na walang hanggan. Eternal life. Nung tinanggap mo ang eternal life, ang sinabi ng Biblia, ikay naging anak ng Diyos. Okay, ulitin ko. Ang pinag-usapan, Sister Venus, is relation. Hindi relihiyon. Ako'y may 3 anak. Anong pinag-usapan natin? Relasyon. Okay. Ako'y may 3 anak. Ako'y kanilang ama at sila'y aking mga anak. Pag namatay ako, Sister Venus, tandaan mo, relasyon ang pinag-usapan na. Pag ako'y namatay, ako bagay mananatiling kanilang magulang, hindi, ama o hindi na? Mananatiling
mananatili. Bakit? Relasyon nga ang pinag-usapan eh. Hindi naman mapuputol yan eh. Kahit yung lolo mo pa rin. Lola mo. Di ba? Kasi nga ang pinag-usapan ng relasyon. Ano ibig sabihin ng relasyon? Pag ikaw ay may relasyon kay Kristo, mamatay ka mabuhay, sigurado ka sa langit. Kasi ang pinag-usapan natin, hindi relihiyon. Kundi, paano magkaroon ng relasyon? Tanggapin ang buhay na walang. Ikaw bagay kasal? Hindi pa. Okay, huwag muna natin gamitin yung kasal. Gamitin muna natin yung relasyon lang. Paano kayo nagkaroon ng relasyon ng iyong asawa? Nanliligaw? Hindi. So, sa pamagitan ng bibig. Tama? Nagkaroon kayo ng relasyon bilang magkatipan, hindi kayo mag-asawa eh. Magkatipan lang kayo ngayon eh. Naglibin kayo. Nagkaroon kayo ng relasyon bilang magkatipan just because of bibig. Bibig. Pag kayo mag-asawa, nagkaroon ka ng relasyon bilang mag-asawa just because of bibig. Why? Pag sinabi ng pari, o kaya yung sino man magkasal, mahal mo ba, Venus? Anong sagot mo? Opo. So sa pamagitan ng bibig, magkaroon ka ng relasyon. Tama? Para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, basahin natin. Gagamitin natin ang bibig. Kasi kung hindi natin gagamitin ang bibig, hindi ka magkaroon ng relasyon. Okay, basa. Romans 10:9. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso mo na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ipapahayag bibig para magkaroon ng relasyon. Sister Venus, very simple. Hindi ito aksidente nakarating ka dito. Nasiran ka ngayon ng Gospel of Salvation. Kasi ang Gospel of Salvation, ito lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi relihiyon, sister. Paano ka magkaroon ng kaligtasan? Tanggapin. Ipapahayag. Pinapahayag mo, ang sinabi ng Biblia, ikay naging anak ng Diyos. Paano mapatunayan na ako'y anak? Paano? Romans 8:16. 8:16. Ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Sister Venus, alam mo? Nung tinanggap mo siya, ikay naging anak. Paano ngayon mapatunayan kung ikaw ay legitimate o illegitimate child? Ang sinabi ng Biblia, yung Holy Spirit at yung Spirit mo, nagpatotoo na ikay anak ng Diyos. Legit. Kaya ang gagawin natin ngayon, Sister Venus, tanggapin mo ang Panginoon. Bilang Panginoon sa sarili mo, ipapahayag mo. Kasi hindi ka magkaroon ng relasyon. Hindi kayo magkaroon ng relasyon mag-asawa o magkatipan kung hindi ipapahayag. Kaya kailangan ipapahayag. So sa pagpapahayag, magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya tayo ngayon ay manalangin. Yumuko tayong lahat. Sister Venus, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, narinig ko ang mensahe. Mensahe ng kaligtasan. Ako'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako. At tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Okay. Thank you. Sister Venus, ganito. Yung kapartner mo ngayon, ito personal na tanong nga, huwag kang ma-open. Pang ilang boyfriend mo? Ano lang po, pangalawa. Okay, good. Yan ang sinasabi ko eh. May dalawang lalaki. Nanliligaw si isang babae. Yung isa ay totoo, yung isa hindi. Sino mo yung una? Hindi mo nakatuluyan. Bakit? Hindi naman totoo. Itong pangalawa, totoo. Dalawang klaseng tumanggap sa Diyos. Yung totoo at yung hindi. Sister Venus, pag totoo ang pagtanggap mo, kagaya ka ni Sister Mary Vilas. Nag-Bible study kami sa kanila. Since then up to now, naunawaan niya, nalaman niya, nasiligtas. Yung iyong mother-in-law,
na medyo hindi pa hinog kasi hindi pa kasal eh. Galing yan sa ibang reliyon. Na nakapakinig siya, ikaw, kung ikaw ay totoong pagtanggap mo sa Panginoon, hahanapin mo ang Diyos mo sa buhay mo. Tandaan, hindi maaari kung totoo. Kasi, di ba pag totoo mo relasyon, hinahanap mo? Di ba pag di nakauwi, hanapin mo hindi? Kasi totoo. Kasi di ba? Ganun po ang sitwasyon ng isang tao at ang Diyos. Pag totoong pagtanggap mo, kasi sinabi, ang Holy Spirit, kasama yung Spirit, ano yun sa court? Pag maraming witnesses, ang kaso ay matibay. Ay dalawang ginamit. Ikaw at ang Holy Spirit, nagpapatunay na ikay anak ng Diyos. Pag naintindihan mo yun, ikaw ang nakakaalam, Sister Venus. Hindi kami. Ikaw. Kaya, maramdaman mo yun at hanapin mo yun. Hindi maring hindi. Ang lalaking mahal mo, pag di nauwi, hanapin mo. Ang lalaking hindi mo mahal, wala akong pakialam sa'yo. Kahit tayo magsiwala. Tama mali. Tama mali. Ganun po. Pag totoong pagtanggap mo sa Panginoon at mayroon kang tunay na relasyon sa Panginoon, hinahanap ka ng Panginoon, hahanapin ka rin. Hanapin pa rin ang Panginoon. Yun ho, ang pinag-usapan ng relasyon. Kaya hindi ito accident na narito ka. Tama? Very simple. Ang ating pag-aaral. Bigyan yung batang pagkain. Bigyan yung pagkain bata. Hanap yung toys. Pagkarga na sa iyo. Okay? So, sister, ang bibig ko, Venus, pero ang isip ko, Mary. Kaya lagi kong babanggitin sa Sister Mary. Sa totoo lang, ang isip ko, Venus, ang aking bibig, Venus, pero ang aking isip ito. Kaya, muntik na ako lagi magkakamali kasi Sister Mary, yung pala Sister Kanina Venus. ko, Pastor, magkakamali. Ang aking bibig, Venus, pero ang aking isip ito, Sister Mary. Ha? Kaya, Sister Venus, ito po ha. Ito pong katotohanan ni Sister Venus. Sabi ko sa iyo, hanapin mo yung tunay mong mahal. Kahit saan po. Kaya kung mayroon kang tunay na relasyon sa Panginoon, hanapin mo yun. Magugulat ka sa sarili mo. At magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay. Kung totoo ang pagtanggap mo. Kaya lagi kong ini-example ho, dalawang lalaki. Kaya tinanong kita kung ilang boyfriend mo. Una, pangalawa. Ay, yung una, walang pakialam sa iyo yun. Pero itong pangalawa, nagmamahal sa iyo. Nagbibigay importansya sa buhay mo. Di ba? Kaya yun ang ano. Kaya, pasalamat kayo kay Sister Mary. Sister Mary at saka si Brother Jerome. Kasi sila yung nag-encourage sa inyo na makinig. Yung iyong husband ay yung boyfriend mo, narating yung panahon na makasama din natin, makapakinig din sila. Eh, alam yung sinasabi, hindi tayo relihiyon. Kasi ang relihiyon, kuyog lang kuyog. Kumbaga sa ahas, ahas na kuyog. Kita yung ahas na kuyog, yung marami. Maliliit. Ganito kaliit. Kuyog yan, dami niyan nila. Sama lang. Walang pakialam. Dito bawal. Kailangan naintindihan mo. Kasi pag nakilala mo ang Diyos sa bibig, walang kwenta yun. Kung nakilala mo ang Diyos dito, may halaga yun. Pag nakilala mo ang lalaki, walang halaga yun. Pero pag dito, kaya ang puso mahalaga sa pagkakilala sa Diyos. They're very, very simple. Yung katawan mong yan, nabubulok yan. Itong nagsasalita, hindi ito nabubulok. Pero ang problema, hindi yan ang nasasaktan kung hindi yung napansin nyo. Pag ikaw ay pagmasdan niyo yung taong may cancer, ano ang aray ko,
hirap na ako. Sino bang naghihirap? Yung katawan o yung nasa loob ng katawan? Sa soul. Yan ang mahalaga sa ating pag-aaral. Ito. Kasi siya ang maghirap dito. I-secure natin yan. Sa anong paraan? Kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Kung mayroon kang question, huwag kang mahiya. Magtanong ka. At sa pagtatanong mo, makakatulong sa iyo. Mahalaga ang pag-aaral. Bawal yung hindi magtanong, bawal yung hindi naimik. Kasi sa reliyon, bawal daw magtanong. Lalo sa iglesia, bawal magtanong. Kasi pag nagtanong daw, nagagalit ang Diyos. Bakit? Yung ministro, atas ng Diyos yun. Kaya kung anong sabihin ng ministro, yun na. Papansin nyo. Ganun yung mga kampo ni Satanas. Kinukontrol ang tao. Ano nyo? Kaya mahalaga ang ating pag-aaral. Tanong kung natitiyak ba talaga ang langit. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag katakutan ng pumatay ng iyong kaluluwa. Anong iyong katawan? Ang katakutan mo, pumatay ng iyong kaluluwa saan? Sa impyerno. Papansinin niyo, kaya kawawa po. Nagluluto tayo, napapaso, di ba? Masakit. Sobra. Kaya, iwasan natin na ang ating kaluluwa, espiritu, mapapunta sa impyerno. Kasi, pag nainitan ka, napasok ka, pwede kang umiwas. Sa impyerno, pag naroon ka, wala ka ng pagkakataong umalis. Pwede mo iwasan ng impyerno, pero hindi ka makakaalis sa impyerno pag naroon ka na. Kaya yun ang ating yun ang ating pag-aaral.